Ang ninuno. Magandang gabi mga kabayan. Bukas na ang Shopee natin para maka-order. Nariyan ng link sa comment section ang pinakabago natin balaw hoodie at t-shirt. Nandito din ang panyo ng Birheng Manawag. Isa sa pinakamabisang gamit pampaamo at pangkalahatang kaligtasan. At syempre, Gunita Black version. Gunita ay spiritual bracelet para sa kalusugan. Sumunod, Marahuyo bracelet for protection sa nilalang at elemento. Kandili bracelet, pampaswerte sa buhay at negosyo. 12+1 mantra bracelet for mental clarity, reduce stress. Tubig ng banahaw necklace, pwedeng gamitin panghilot sa masakit na bahagi ng katawan o gawing kwintas para sa proteksyon. Nasa comment section ng link mga kabayan. Malapit na tayong ma-out of stock ulit mga kabayan, kaya kung may natira pa, habol na. Maraming salamat. Anong sinabi mo? Kung wala kang balak na sakupin ang lupain ng mga sentor, ano ang pakay mo sa pagsugod dito? Tanong ni Haring Tikbalang. Alam ng lahat ng nakatira sa 4 na dome na ang pinakamayamang lupain ay sa mga sentor. Punong-puno ito ng minahan ng ginto at iba pang mamahaling bato. Dito din nang gagaling ang bakal na ginagawa nilang sandata at kagamitan sa pagsasaka. Wala kang pakialam kung ano man ang pakay ko sa lugar na ito. Gawin mo ang gusto mo pagkatapos naming magtuos ng Haring Sentor. Tugon ni Haring Balaw. Kaagad naglakad palapit sa trangkahan ng palasyo. Ikinagulat naman ni Urok ang sumunod na nangyari. Binuksan ng mga sentor ang trangkahan. Hinayaang pumasok si Haring Balaw. Maya-maya pa, nakita nilang naglalakad palabas si Haring Sentor. Mukhang matutuloy na ang labanan ng dalawang ito. Wika ni Urok habang nakapatong sa balikat ni Haring Tikbalang. Mukhang magiging masaya ito. Pabor sakin kung sino man ang manalo sa kanila. Madali ko na ding malulupig ang iba pang karian. Mukhang ako ang tataguriang pinuno ng 4 na dome. Wika ni Haring Tikbalang. Ito ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ba masinahangad mo ang magkaroon ng kapayapaan noon? At malis ang bahid ng pagiging alipin sa hanggan mo? Anong nangyari, Tyrone? Nanlaki mga mata ni Haring Tikbalang dahil binanggit ni Urok ang kanyang totoong pangalan. Tanging si Apo Remus lang ang nakakaalam nito. Napalingon ito sa kanyang balikat kung saan nakapatong si Urok. Paano mong nalaman ang pangalan ko, Kutong Lupa? Tanging si Apo Remus lang ang nakakaalam ng pangalan naming mga hari dahil siya mismo ang nagbigay nito. Napangiti si Urok. Bumaba mula sa balikat ni Haring Tikbalang. Oo, Tyrone. Ako ang may bigay ng pangalan mo. Ang kahulugan nito ay mapayapang pinuno. Kaya nagugulat ako dahil taliwas sa kahulugan ng pangalan mo ang asil mo ngayon. Napaluhod si Haring Tyrone sa sinabi ni Urok. Napagtanto nito na ang kaharap ay ang mismong Panginoon ng 4 na dome, si Apo Remus. Mahal na Apo, papaanong... Hindi na ituloy ng hari ang sasabihin dahil hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang kinikilalang Panginoon. Pansamantala, huwag mo munang ipagbigay alam sa lahat. Ikaw pa lang ang nakakakilala sa akin. Ngayon, iatras mo ang iyong mga kawal
at puntahan si Haring Bungisgis. Mas kailangan niya ng tulong. Walang pagdadalawang isip na sumunod ang Haring Tikbalang. Nanatili si Urok sa kinaroroonan upang panoorin ang mga nangyayari sa bulwagan. Nakita nitong nakapasok na si Haring Balaw. Samantalang si Haring Sentor, nakatayo lang sa gitna ng bulwagan. Pinili nitong bumaba, ngunit hindi siya nagpakita sa dalawa upang mas mabantayan niya ang susunod na magaganap. Nang maglapit na ang dalawa, walang pagdadalawang isip na sinugod ng Haring Balaw si Haring Sentor. Nanlaki ang mga mata ni Urok dahil tinanggap lang nito ang atake. Anong problema, Sentor? Bakit hindi mo sinasangga ang atake ko? Bakit hindi ka lumaban? Wika ni Haring Balaw. Wala akong dahilan para makipaglaban, Haring Balaw. Ngayon kung gusto mong ituloy ang labang ito, malaya kang gawin ang nais mo. Tugon ni Haring Sentor. Nanood lang si Urok sa mga nangyayari. Tuloy-tuloy na hinahagupit ng Haring Balaw ang hindi lumalabang hari ng mga sentor. Nagpatuloy ito sa loob ng mahabang oras at unti-unti na ding bumabagsak ang katawan ng sentor. Hindi na makayanan ni Urok ang tanawin, kaya nagpa siya na itong makialam. Nagulat ang lahat nang biglang lumitaw ang isang malaking pentagramo. May simbolo ng mataas na bathala sa kalangitan. Nilikop ng liwanag ang buong paligid. Lumitaw mula sa gitna ang higanting taong ibon. Natanaw ito ng mga diwata. Maging sila ay nagulat nang magpakita ang Haring Garuda. Magsipagyuko kayo sa presensya ni Apo Remus. Sigaw ng hari ng mga diwata. Kagad namang sumunod ang lahat ng nasasakupan nito. Maging si Haring Balaw. Nagulat nang makita ang nilalang na lumapag sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon, halos kasing laki niya lang ito. Biglang napaatras ang Haring Balaw nang makitang nakatitig ang nagbabaga nitong mga mata sa kanya. Napalod ang hari nang biglang ibuka ng nilalang ang ginintuang pakpak nito. Mahal na Apo Remus, maligayang pagbabalik! Wika ni Haring Balaw habang nakaluhod sa harap ni Apo Remus. Kagad namang tumalikod si Apo Remus. Pinuntahan si Haring Sentor. Hinawakan nito ang kamay at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng sugat at bumalik ang lakas. Tumayo ka, Ragal. Hindi ikaw ang haring nakilala ko. Ginawa kitang hari ng mga sentor dahil sa lakas at tatag ng paninindigan mo. Wika ni Apo Remus. Kagad namang tumayo si Haring Sentor. Matagal ko na ding hindi narinig ang pagtawag mo sa pangalan ko, Apo Remus. Maraming salamat po, kamahalan. Tugon ni Haring Sentor. Kagad namang nilingon ni Apo Remus si Haring Balaw na nooy biglang nag-iba ang aura. Ramdam ni Apo Remus na wala ito sa sarili. Bakit ka pa nagpakita, taong ibon? Ngayon pa na malapit ko nang maangkin ang 4 na dome. Pero hindi na bali. Gagamitin ko ang katawan ng pinakamamahal mong Haring Balaw. Tignan natin kung makakayanan mo siyang saktan. Wika ni Haring Balaw. Sa pagkakataong ito, si Sentor ang nagsalita. Mahal na Apo, hayaan niyong ako ang humarap sa kanya.
Alam kong hindi si Haring Balaw ang nagsasalita. Kilala ko ang matalik kong kaibigan, kaya alam ko kung paano siya matutulungan. Wika ni Haring Sentor. Malaki ang tiwala ko sa iyo. At alam kong kilala mo ang Haring Balaw Ragal. Kaya ilalagay ko sa iyong kamay ang kaligtasan niya. Wika ni Apo Remus. Akmang aalis na sana ito nang muling magsalita si Haring Balaw. At saan ka naman pupunta, Apo Remus? Natatakot ka bang harapin ang sarili mong multo? Nakalimutan mo ba na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Wika ni Haring Balaw. Lapastangan ka. Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo? Tanong ni Haring Sentor. Hindi siya si Abram. Kilala ko ang pagkatao ng itinalaga kong hari ng mga balaw. Sabihin mo sa akin, bakit mo to ginagawa, Alingatog? Biglang napatitig si Haring Sentor kay Apo Remus. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo, mahal na Apo? Alingatong, hindi ba matagal nang naikulong ang nilalang na yon? Kasama ako sa naglagay ng selyo sa kulungan niya. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panahong namatay ang anak ni Haring Sentor, nagpa siya itong tugisin ang Alingatong. Nagawa niya itong mahuli. Ikinulong ng mga sentor ang Alingatong sa isang malaking tapayan. Nilagyan ito ng makapangyarihan selyo na kahit ang pinakamagaling na pantas ng mga diwata ay hindi magawang sirain. May isa pang nilalang ang nakialam, Ragal. Ito ang dapat nating alamin. Sa ngayon, ikaw lang ang maaari kong asahan. Alam na ng Haring Tikbalang na nagbalik ako. Inutusan ko siyang puntahan at tulungan si Haring Bungisgis. Ikaw na ang bahala kay Abraham. Kailangan kong kausapin ang hari ng mga diwata. Matapos mag-usap, kagad na ding umalis si Apo Remus. Tinungo nito ang palasyo ng mga diwata. Natanaw ng mga ito ang paparating na dakilang apo. Dali-dali nilang binaba ang depensa ng palasyo. Lumabas si Haring Ragon upang magbigay galang sa kanya. Maligayang pagbabalik, mahal na Apo. Tamang-tamang dating nyo. Nagkakagulo na ang 4 na dome. Wika ni Haring Ragon habang nakaluhod. Nagulat ito nang biglang magsalita si Gascon. Hindi naman umalis yung taong manok na yan. Tama ba ako, ha? Urok! Napalingon si Haring Ragon sa kaibigan at kagad itong inawat. Ano ka ba naman, Gascon? Huwag mong lapastanganin ang mahal na Apo. Biglang tumawa ng malakas si Gaston at muling nagsalita. Pasensya na, Haring Ragon. Hindi ko lang mapigilan yung sarili kong matawa. Ni isa sa inyo, wala man lang nakalata. Si Urok at si Apo Remus ay iisa. Biglang tumayo si Haring Ragon. Lumapit kay Apo Remus. Ipagpatawad niyo ang asal ng kaibigan ko, mahal na Apo. Hindi niya kayo kilala at hindi niya alam ang kaya niyong gawin. Wika ni Haring Ragon. Tinititigan ito ng masakit si Gascon, na nooy tawa pa din ng tawa. Hanga din ako sa katapangan ng taong yan. Pero tama siya, Haring Ragon. Ako at si Urok ay iisa. Pinili kong gamitin ang katauhang ihod upang sukatin ang pagkakaisa ng 4 na hari. Mukhang nabigo ako. Wika ni Apo Remus. Sabihin niyo, mahal na Apo, kung anong maitutulong ko. Sa pagkakataong ito,
Handang tumulong ang mga diwata. Wika ni Haring Ragon. Nagsalita si Apo Remus. Nakatakas sa pagkakakulong ang Alingatong. Siguradong tinitipon nito ang kanyang puwersa upang sumugod sa 4 na dome. Sinabi ko na sa inyo ang bagay na ito dahil alam kong hindi lingid sa kaalaman nyo ang nangyari noon. Maging ikaw, Gaston, alam mo kung ano ang naganap. Isa ka sa mga mandirigbang nakipaglaban sa puwersa na pinakawalan ni Alingatong. Wika ni Apo Remus. Naiintindihan ko, Remus. At kung tutulong ang mga diwata, handa din akong tumulong. Tugon ni Gaston. Matapos makipag-usap sa diwata, muling bumalik si Remus sa kinaroroonan ni Haring Sentor. Mula sa himpapawid, nakita nito ang nangyayaring labanan sa pagitan ng 2 malakas na pinuno. Gumising ka, Balaw. Hindi ikaw ang pinunong nakilala ko. Wika ni Haring Sentor habang patuloy na sinasangga ang atake ni Haring Balaw. Pasensya na, Sentor. Kung inakala mong ako pa din ang dating kaibigang nakilala mo, nagkakamali ka. Nasakop na ang katauhan ng nilalang na yon. At ang katawang ito ang gagamitin ko upang pagharian ang 4 na dome. Tugon ni Haring Balaw. Alam ko at tumahimik ka dahil hindi ikaw ang kinakausap ko. Muling wika ni Haring Sentor, sabay suntok sa sikmura ni Haring Balaw. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi lubos akalain na magagawa ito ng hari sa kaibigan. Ganyan nga. Sige, saktan mo ang kaibigan mo. Wika ni Haring Balaw. Muli itong sumugod sa Haring Sentor. Gamit ang kanyang mga sungay, sinalubong naman ito ng malakas na suntok. Dumagungdong ang paligid nang maglapat ang 2 magkatunggali. Nagtuloy ang laban ng 2 na tila walang kapaguran. Ngunit sa kasamaang palad, isa sa mga kawal ni Haring Balaw ang nagpakawala ng palaso, dahilan para tamaan si Haring Sentor at tuluyang bumagsak. Nakita naman ito ng panig ng mga sentor, kaya nagsimula na din silang kumilos. Nagsipagsugod ang magkabilang panig. Laking gulat ni Apo Remus nang matanaw niya ang napipintong labanan sa ibaba. Dali-dali siyang bumulusok papunta sa gitna ng magbabanggaang mga hukbo. Isang malakas na suntok sa lupa ang pinakawalan nito, dahilan para magtalsikan ang 2 kampo. Laking gulat ng mga ito nang biglang lumantad ang totoong anyo ni Apo Remus. Isang higanting ibon ang nagpakita. Halos 40 talampakan ang taas nito. Nag-aapoy ang mga mata. Nakabuka ang gintong pakpak. Walang nagawa ang magkabilang panig kung hindi ang lumuhod sa harapan. Ikinampay ni Apo Remus ang kanyang mga pakpak, dahilan para magliparan palayo ang mga balaw. Itinaas ang kanyang mga kamay. Isang pentagramo ang lumabas. Sa sobrang laki nito, natakpan ang kabuuan ng teritoryo ng mga sentor. Walang sino man sa inyo ang maaaring pumasok sa teritoryong ito. Simula ngayon, ang sino mang lumabag sa kautusan ko, agarang papatawan ng parusang kamatayan. Wika ng Apo. Lumuhod ang mga nilalang na naroon. Dali-dali namang kinuha ng mga sentor ang kanilang hari upang gamutin. Samantalang si Haring Balaw naman ay kaagad nang umalis. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa lugar.
Ngunit alam ni Apo Remus na magbabalik ito. Nang mga sandaling iyon, nakababa na sa kapatagan ang diwatang kawal sa pamumuno ni Haring Ragon at Gaston. At para maitago ang presensya, nagbalik sa anyo ni Orok si Apo Remus. Salamat at dumating kayo, Haring Ragon. Sa mga sandaling ito, naghahanda na si Alingatong at paniguradong may pinabalak itong hindi maganda. Wika ni Orok. Bigla namang sumingit si Ulysses. Sino ba talaga si Alingatong? Napatingin ang lahat. Hindi makapaniwalang hindi kilala ni Ulysses si Alingatong. Sa inabahaba ng buhay mo, hindi mo kilala si Alingatong. Pwes, hayaan mong ako magpaliwanag. Isinalaysay ni Gaston ang pinagmula ni Alingatong at kung paano itong naghasik ng kaguluhan sa mundo ng mga elemento. Si Alingatong ay isa sa mga dakilang pantas na mga diwata. Naghangad ng malakas na kapangyarihan. Ginawa ang lahat upang makamit ang hinahangad. Nakipagkasundo sa demonyo. Ginamit ang buhay ng mga mag-aaral upang magsilbing alay. Nalaman ito ng ama ni Ragon, kaya kagad siyang pinahuli. Pinatawan ito ng kamatayan. Ngunit dahil sa kapangyarihan na nakuha mula sa demonyo, nagawa nitong humiwalay sa kanyang pisikal na katawan. Simula noon, namuhay si Alingatong bilang lagalag na espiritu. Walang nakakakita, pero may kakayahan nitong magmanipula ng utak ng mga nilalang. Dahil sa matinding galit nito sa mga diwata, ginamit niya ang kakayahan upang masira ang kaayusan ng mundo ng mga elemento. At dahil sa ginawa nito, maging ang mundo ng mga tao ay naapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kaugnayan sa mundo ng mga elemento at kung bakit kami naging magkaibigan ni Ragon. Wika ni Gaston. At ngayong nakalabas na siya, paniguradong muli na naman itong magsasabog ng kasamaan. Sa pagkakataong ito, nasa ilalim ng kapangyarihan niya ang Haring Balaw. Wika ni Orok. Habang nag-uusap-usap ang mga ito, biglang yumanig ang paligid. Napatingala si Ulysses. Natanaw ang pulang liwanag na bumubulusok pa ibaba. Mukhang hindi maganda ang mangyayari. Pabagsak sa lawa ang liwanag na yan. Wika ni Haring Ragon. Dali-daling bumangon si Haring Sentor nang marinig ang sinabi nito. Anong sinabi mo? Sa lawa? Hindi kaya? Hindi kaya balak gisingin ni Alingatong ang 4 na tagabantay. Wika ni Orok. Ngunit huli na nang mapagtanto nila dahil bumagsak na sa lawa ang pulang bola ng liwanag. Kumalat ito sa 4 na direksyon at mas lalong lumakas pa ang pagyanig. Mabilis na umakyat si Gaston sa tore ng palasyo ng mga sentor. Nakita ang isa pang paglitaw ng malalaking nilalang. Naunang bumangon ang zaratan sa silangan. Sumunod ang gidor sa ilaga. Nagulat si Gaston nang makita nitong lumilipad sa himpapawid ang Minokawa na tagabantay ng kanluran. Napatingin ito sa gawing timog. Natanaw naman ito ang mahabang katawan ng Bakunawa. Naloko na. Huli na tayo. Magmadali kayo. Kailangan nating mailikas ang lahat ng naninirahan sa 4 na dome. Wika ni Gaston. Mula sa tuktok ng tore, ilang sandali pa ay dumating ang hukbo ng mga tikbalang. Nakita namin ang paggising ng 4 na tagabantay. Ano ang nagaganap? Tanong ni Haring Tikbalang. Mukhang naulit na naman ang kasaysayan, Haring Tikbalang.
Sa oras na magkita ang 4 na tagabantay, siguradong mawawasak ang 4 na dome. Tugon ni Haring Sentor. Ngayon ko kailangan ng tulong yung hari ng 4 na dome. Kaso, hindi natin kasama si Haring Balaw at Bungis-ngis. Wika ni Urok. Wala kayong dapat alalahanin sa Minokawa. Kontrolado ko siya, kaya magagawa ko itong gamitin upang lumaban. Pabor yan sa atin. Ang isipin nyo kung papaanong pipigilan ng 3 pang tagabantay. Wika ni Gaston. Mas mabuti kung may lilikas sa mga mamamayan sa 4 na kaharian. Mag-uutos ako sa mga diwata upang tumulong. Haring Tikbalang, maaari ko bang hingin ang tulong ng mabilis na mensahero para sa gawain ito? Nagulat ang Tikbalang sa sinabi ni Haring Ragon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang respeto mula sa diwata. Handa akong makipagtulungan, Haring Ragon. Pag-utusan niyo ang aking mga alagad. Tugon ni Haring Tikbalang. Matapos ay kagad siyang nagbigay ng utos sa mga mensahero. Nagsipag-alis ang mga ito kasama ang ilang kawal ng mga diwata. Kailangan kong puntahan si Bungis-ngis. Malaki ang maitutulong niya sa labang ito. Akmang papalis na ito nang marinig niya ang pagtawa ng Bungis-ngis. Sinasabi ko na nga ba, nagkasiyahan kayo nang wala ko. Urok, bakit hindi mo ako pinuntahan? Wika ng Haring Bungis-ngis. Nanlaki mga mata nito nang biglang magbago ng anyo si Urok. Masaya ko at nasa maayos ka ng kalagayan. Kailangan ko din ng tulong ng iyong mga kawal. Halos hindi makapagsalita ang Haring Bungis-ngis nang makita nito si Apo Remus. Nanatili lang itong nakanganga habang tumutulo ang laway. Nakatitig sa higanting taong ibon. Mahal na Apo. Nagbalik kayo. Opo, buong puso akong tatalima sa gusto niyong ipagawa. Magsabi lang po kayo. Tugon ng Haring Bungis-ngis. Kitang-kita ang kagalakan sa mga mata nito dahil sa muling pagbabalik ni Apo Remus. Ngayong nandito na kayo, oras na para pigilan ang paggunaw ng 4 na dome. Matapos ipunin ang lahat ng nasasakupan, ibinigay ni Apo Remus ang huling panuto. Alam na ng 3 hari ang kanilang gagawin, kaya kagad na silang naglakad. Ako na ang bahalang humarap kay Haring Balaw. Haring Ragon, dadalhin ko sa malayo ang labanan. At habang ginagawa ko yun, maaari mo bang pangasiwaan ng pagbabalik ng mga bagay-bagay sa dati nitong anyo? Wika ni Apo Remus. Sumang-ayon naman ang hari ng mga diwata. Gamit ang kanyang setro, naglabasan ang napakaraming lambana. Nagsimulang isaayos ang kapaligiran. Umalis na si Apo Remus. Pinuntahan ng lawa sa kalagitnaan ng 4 na dome. Alam ng Apo na naroon si Haring Balaw. Dahil sa kailaliman ng lawang iyon, nakahimlay ang katawang lupa ni Alingatong. Habang nasa himpapawid, ikinubli ng Apo ang sarili. Natanaw nito si Haring Balaw na nakasakay sa bangka. Iniikot nito ang tingin sa paligid. Nakita ang 3 haring papunta sa kani-kanilang teritoryo upang harapin ang mga tagapagbanday. Hindi naman makalapit si Apo Remus kay Haring Balaw dahil nababalot ng malakas na pananggalang ang paligid ng lawa. Ayaw niya itong sirain dahil sa oras na mangyari ito,
paniguradong magbubukas din ang lagusang nakaselyo sa lawa. Ilang sandali pa. Natanaw ni Apo Remus ang Minokawa. Lumilipad ito papunta sa kanya. Nakasakay sa likod nito si Haring Ragon at Gaston. Sandali lang, Haring Ragon. Huwag kayong lalapit sa lawa. Nababalot ng pananggalang ang paligid nito at siguradong malalaman ni Alingatong na nandito tayo. Wika ni Apo Remus. Wala namang problema kung susugurin natin, di ba? Mabuti nang mas maaga, habang hindi pa niya nasasagawa kung ano man ang binabalak niya. Wika ni Gaston. Hindi maaari. Dahil sa oras na masira ang pananggalaga, maaaring mabuksan ang lagusan papunta sa mundo ng mga patay. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam nito, Gaston. Muling wika ni Apo Remus. Naalala ni Gaston ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malakas na ugnayan sa mundo ng mga engkanto. Alam kong gusto mong matapos ang kaguluhan, Gaston. Yun din naman ang gusto ng nakararami. Pero hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Wika ni Haring Ragon. Walang kaalam-alam ang mga ito na namataan na pala sila ni Haring Balaw. Laking gulat ni Gaston nang biglang umiwas ang Minokawa. Napatingin ito sa ibaba. Nakita ang nagliliparang sibat mula sa hukbo ng Haring Balaw. Mabuti pang magtago tayo sa kagubatan. Doon mas mapapagandaan natin ang mga atake galing sa hukbo ni Haring Balaw. Wika ni Gaston. Hindi nila maaaring iwanan ang lugar. Lalo pa at alam nila na maaaring buksan ni Alinghatong ang lagusan ng mga patay sa ikalawang pagkakataon. Nanatiling paikot-ikot sa himpapawid si Apo Remus. Nakita niyang nakikipaglaban ang tatlong hari sa mga tagapagbantay. Lumapit ito kay Haring Sentor. Napilit na nilalabanan ang Zaratan kasama ang kanyang mga kawal. Sa hindi malamang kadahilanan, biglang huminto ang dambuhalang nilalang. Tinignan si Haring Sentor. Nagsipag-atrasan ang mga kawal dahil itinaas ng nilalang ang kanyang paa upang apakan ang mga ito. Mabilis namang nakailag si Haring Sentor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mataas na lugar upang makakuha ng buwelo. Tumalon ito. Inumang ang kanyang sibat sa mata ng nilalang at buong lakas na ibinato. Sa kasamaang palad hindi ito tumama. Nang mga sandaling iyon, papunta sa kanya ang buntot ng Zaratan. Tinamaan ang Haring Sentor, dahilan para tumalsik ito papunta sa gilid ng isang bangin. Dali-daling inalalayan ng mga kawal ang hari upang makatayo. Ngunit nang handa na itong sumugod, biglang huminto ang Zaratan. Laking gulat ni Haring Sentor nang pumasok ito sa kanyang bao. Yumanig ang paligid. Unti-unting nabitak ang dambuhalang bao hanggang sa tuluyan itong mapudpod. Nang mga sandaling iyon, isang matipunong lalaki ang lumitaw. May hawak na pananggalang na gawa sa bao ng malaking pagong at sa kanang kamay nito, pamalo na gawa sa bato. Laking pagtataka ni Haring Sentor kung sino ang nilalang na yun, kaya marahan itong lumapit. Kaso nga lang nang makalapit na ito, biglang hinampas ng lalaki ang kanyang hawak na sandata sa lupa, dahilan para tumalsik si Haring Sentor. Walang yaka, kung sino ka man, anong ginawa mo sa Zaratan? Tanong ng hari. Minsan na tayong nagarap. Napagtanto ko na hindi patas ang laban kung harapin kita bilang higanting pagong.
Kaya ibibigay ko sa iyo ang karangalan na makalaban ako sa anyong ito. Nanlaki ang mga mata ni Haring Sentor. Hindi niya lubos akalain na merong ibang anyo ang tagapagbantay ng kabundukan. Kung ganon, isang karangalan ang makarap ka sa laban Zaratan. Tugon ni Haring Sentor, sabay dampot ng kanyang sibat. Sinugod ang Zaratan. Sunod-sunod na palitan ng atake ng magkabilang panig. Habang si Apo Remus naman, patuloy na naghahanap ng paraan para makapasok sa pananggalang na nakapaligid sa lawa. Napalingon ito sa kinaroroonan ni Haring Bungisngis. Nakitang nakikipagtos ito sa bakunawa. Napagtanto ng Apo na walang kalaban-laban ang hari sa nilalang. Tumatakbo lang ito habang patuloy na binubughan ng tubig ng bakunawa. Hanggang sa huminto ang nilalang sa pag-atake na labis namang ipinagtaka ng Haring Bungisngis. Ilang sandali pa, nagpalit ng balat ang bakunawa. Sa pagkakataong iyon, isang magandang babae ang nagpakita sa harapan ni Haring Bungisngis. Teka, sino ka naman? At nasaan ang bakunawa? Anong nangyari? Napasapo na lang ng ulo ang magandang babae. Totoo nga ang sinabi nila na kayong mga bungisngis. Malaki ang katawan, pero mahina ang utak. Lalong nagtaka si Haring Bungisngis sa sinabi nito. Ano? Anong sabi mo? Pero hindi na mahalaga kung ano man yon. Umalis ka na dito. Delikado. Baka muling magpakita ang bakunawa at pati ikaw ay mapahamak. Muling wika ni Haring Bungisngis. Talaga namang napakahina ng pangunawa mo, Haring Bungisngis. Ako ang bakunawa. Ito ang iba kong anyo. Nanlaki mga mata ni Haring Bungisngis sa narinig. Hindi ito makapaniwala. Isang magandang babae ang nagtatago sa loob ng katawan ng dambuhalang ahas. Ibinaba nito ang sandata at naglakad palayo, na labis namang ipinagtaka ng bakunawa. Teka, saan ka pupunta? Hindi ba natin itutuloy ang laban? Tanong ng bakunawa. Hindi ako pumapatol sa babae. Kaya gawin mo ang gusto mo. Basta wag mo lang patayin ang mga kalahi ko. Tugon ng hari. Natawa naman ng husto ang bakunawa sa sinabi nito. Hindi ko alam. Nakahinaan mo pala ang mga babae, Haring Bungisngis. Pero sa totoo lang, pinahanga mo ko. Kakaiba ang pagmamahal mo sa nasasakupan. Kaya dahil dyan, hindi ko na rin itutuloy ang aking balak. Maiwan na kita. Wika ng bakunawa. Nakahinga ng maluwag ang Haring Bungisngis. Nagpasalamat ito sa bakunawa. Ngunit wala itong kaalam-alam na may kapalit pala ang ginawa ng bakunawa. Akmang papaalis na sana ang pangkat ni Haring Bungisngis nang biglang sumabog ang lawang tinitirhan ng bakunawa. Nanlaki ang mga mata ni Haring Bungisngis nang makitang lumutang ang katawan ng babaeng nakausap. Dali-dali niya itong nilangoy upang sagipin. Pagdating sa pangpang ng lawa, laking pasasalamat nito dahil humihinga pa ang dalaga. Natanaw naman ito ni Apo Remus, kaya kagad siyang bumaba sa kinaroroonan ni Haring Bungisngis. Kailangan mo siyang agapan. Magmadali ka. Ialis mo siya sa lugar.
Wika ni Apo Remus. Mabilis na binuhat ni Haring Bungisngis ang dalaga upang dalhin sa ligtas na lugar. Ano ang nangyari kay Bakunawa? Hindi ba isa siya sa pinakamalakas na tagapagbantay? Bakit nangyari ito? Tanong ni Haring Bungisngis. Isa itong uri ng sumpa. Sa oras na hindi niya sundin ang kagustuhan ni Alingatong, kusang gagana ang sumpa. Hindi ito mawawala hanggat hindi natatalo ang naglagay. Kailangan malaman ito ng mga diwata. Wika ni Apo Remus. Nang masiguro ang kaligtasan ni Haring Bungisngis, kaagad na siyang umalis. Muli niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga diwata upang ipagbigay alam ang nangyari sa Bakunawa. Sa ngayon wala na tayong magagawa, mahal na Apo. Dahil maging ang mga pantas, hindi alam ang totoong kakayahan ni Alingatong. Ang nalalaman lang ng mga ito, kaya niyang magmanipula ng utak ng kahit anong nilalang. Wika ni Haring Ragon. At habang nag-uusap sila, isang malakas na dagungdong ang umalingaw-ngaw. Nagmula ito sa lugar kung saan nakabantay si Haring Tikbalang. Medyo mataas ang kinaroroonan nila Apo Remus ng mga sandaling iyon. Kaya natanaw nila kung ano ang pinagmulan ng malakas na dagungdong. Ang Gidor! Naloko na. Hindi kakayanin ng Haring Tikbalang ang lakas ng nilalang na yan. Wika ni Gaston. Dali-dali nitong tinawag ang Minokawa at sumakay sa likod nito. Gaston, mas makakabuti siguro, hayaan mo lang si Haring Tikbalang na harapin ang sarili niyang laban. Napangiti si Gaston at tinugon ang hari. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ako makikipaglaban. Itong alaga ko. Gusto ko lang mapanood ng malapitan. Matapos ay lumipad na ang Minokawa. Napailing na lang ang hari ng mga diwata dahil sa katigasan ng ulo ni Gaston. Pagkarating sa teritoryo ni Haring Tikbalang, nakita ni Gaston na hindi na ito makakilos. Haring Tikbalang, mas makakabuti kung umalis ka dyan habang may oras pa. Ang Minokawa na ang bahalang makipagtuos sa Gidor. Hindi mo kakayanin ang lakas ng nilalang na yan. Wika ni Gaston. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng hari ng Tikbalang. Pasensya na, Gaston, pero laban ko ito. Hindi ako papayag na iba ang makipaglaban para sa akin. Tugon ni Haring Tikbalang. Napailing na lang si Gaston. Kagad bumaba mula sa likod ng Minokawa. Nilapitan ang hari ng mga Tikbalang at sinuntok, dahilan para mawalan ito ng malay. Kung minsan, hindi masama ang maging mayabang. Pero kadalasan, ito ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Minokawa, ikaw na ang bahala. Wika ni Gaston. Kagad binuhat ang Tikbalang papunta sa loob ng kagubatan. Pinanood nito ang laban ng dalawang tagapagbantay. Patuloy na nagpaikot-ikot ang Minokawa sa itaas ng Gidor. Nang makakuha ng tiyempo, bigla itong bumulusok pa ibaba. Sa sobrang bilis ng paglipad, nagliwanag ang mga balahibo. Hanggang sa tuluyang magliyab, laking gulat ni Gaston nang humupa ang apoy. Isang matipunong lalaki na nagliliyab ang mga kamao ang nagpakita. Sinuntok nito sa ulo ang Gidor, dahilan para matumba ang napakalaking nilalang. Halos hindi makasabay ang Gidor sa kilos ng lalaki. At sa tuwing susubukan nitong umatake, kagad lang itong natutumba.
Matapos ang sunod-sunod na atake, huminto ang lalaki. Tumayo malapit sa kinaroroonan ni Gaston. Nakatalikod ito sa kanya. Kaya kitang-kita ang marka nito sa likuran. Ang marka ng elementong apoy. Napagtanto ni Gaston na ito na ang anyong tao ng Minokawa. Muli ay unti-unting tumayo ang Gidor. Sa pagkakataong iyon, binugahan nito ng lason ang Minokawa. Mabilis itong nakaiwas, ngunit sa tuwing lalapag ito sa lupa, ay siya ding pagtama ng atake ng Gidor sa kanya. Bigla itong tumalon paitaas, tumapat sa kinaroroonan ng nilalang. Napatingala ang Gidor at nang malapit na ang Minokawa, bigla itong nagbuga ng lason. Natawa ng husto si Haring Bungisngis. Naligo ang Gidor sa sarili nitong laway, ngunit kaagad ding napawi ang ngiti nito nang makitang walang epekto ang lason sa katawan ng nilalang. Biglang umiwas ang Minokawa na labis namang ipinagtaka ni Gaston. Anong nangyayari? Bakit tumigil sa pag-atake ang Minokawa? Wika ni Gaston. Sumagot naman si Haring Bungisngis. Ang laway ng Gidor, kayang lumusaw ng kahit ano, maliban sa sarili nitong katawan. At dahil napuno ng laway nito ang kanyang likuran, mahihirapang magpalapat ng atake ang Minokawa. Wika ni Haring Bungisngis. Kung ganun, anong maaari nating gawin para matalo ang nilalang na yan? Wika ni Gaston. May paraan, pero ako lang ang nakakaalam. Wika ni Haring Bungisngis. Kagad itong tumayo at dinampot ang sandata. Hinayaan naman ito ni Gaston. Naglakad ang Haring Bungisngis papunta sa kinaroroonan ng Gidor at ng Minokawa. Pagtapak ng hari sa tubig, isinawsaw nito ang kanyang sandata. Laking gulat ni Gaston dahil tila sumusunod ang tubig sa kumpas ng sandata. Inangat ito ng Bungisngis. Namangha si Gaston nang tila sumunod ang tubig lalo pa nang itinutok niya ito sa Gidor. Nagkaroon ng malakas na daluyong sa lawa na bumuo ng malaking alon, dahilan para hindi makakilos ang Gidor. Tinignan ng Haring Bungisngis ang Minokawa. Kagad naman itong nakuha ang ibig sabihin ng hari. Lumipad pa itaas ang nilalang at mula sa kalangitan, nagbalik ito sa kanyang anyong higanting ibon. Nagliyabang balahibo, matapos ay mabilis bumulusok pa ibaba. Hindi pa rin makakilos ang Gidor dahil sa lakas ng hampas ng alon. Ilang sandali pa, tumama ang atake ng Minokawa sa nilalang. Tuluyan itong natumba at nawalan ng malay. Muli namang ikinumpas ni Haring Bungisngis ang kanyang sandata. Sa pagkakataong iyon, pumupulupot sa katawan ng Gidor ang malaking baging, hanggang sa tuluyan itong malikop ang katawan ng malaking nilalang. Sa ngayon, patay na ang Gidor. Pero may kakayahan itong buhay ng sarili. Kaya bago pa mangyari yun, kailangan na siyang maibalik sa kuweba kung saan siya nakatira. Wika ni Haring Bungisngis. Kung ganon, ang Minokawa na ang bahalang magdala sa kanya. Halika na, kailangan natin dalhin ang Bakunawa pabalik sa kanyang dawa. At si Haring Tikbalang, kailangan ding madala sa ligtas na lugar. Tugon ni Gaston. Ngunit ilang sandali ay nagising si Haring Tikbalang. Naalala nito ang ginawa sa kanya ni Gaston. Walang iya ka talaga, Gaston. Anong karapatan mo? Hindi na ituloy ni Haring Tikbalang ang sasabihin
dahil inawat ito ni Haring Bungisngis. Mamaya mo na gawin ang binabalak mo, Haring Tigbalang. Kailangan nating umalis dito bago pa muling mabuhay ang Gidor. Wika ni Haring Bungisngis. Dali-dali namang tumayo ang Haring Tikbalang upang sumunod sa kanila. Ano na ang susunod na plano ni Apo Remus? Tanong ng Haring Tikbalang. Naghahanap ito ng paraan para makapasok sa kinaroroonan ni Haring Balaw nang hindi nito nawawasak ang pananggalang. Bigla namang huminto sa paglalakad ang Haring Tikbalang at nagsalita. Sandali lamang. Ayon sa aking ama, ang lawang tinirahan ng Bakunawa may lagusan papunta sa mismong kinaroroonan ni Haring Balaw. Maaari nating gamitin ang daanang iyon, pero kailangan nating antayin ang pagbaba ng tubig. Wika ni Haring Tikbalang. Alam din ni Haring Bungisngis ang lagusang ito. Ngunit natatakot silang gamitin ang daanang iyon dahil sa presensya ni Bakunawa. Kailangan malaman ni Remus ang tungkol sa daanan upang mapigilang makuha ni Alingatong ang kanyang katawan. Wika ni Gaston. Sumang-ayon naman ang Haring Tikbalang. Mabilis itong tumakbo papunta sa tore kung nasaan ang mga diwata at saktong papunta na doon si Apo Remus. Magaling at nagawa niyong matalo ang Gidor. Huwag yun ang alalahanin ng Bakunawa. Dahil sa oras na matalo si Alingatong, babalik din sa ayos ang lahat. Wika ni Apo Remus. Hindi na nagsayang pa ng oras si Haring Tikbalang. Mahal na Apo, ang lawang tinitirahan ng Bakunawa ay lagusan papunta sa kinaroroonan ni Haring Balaw. Kailangan nating antayin ang pagbaba ng tubig upang magamit natin ang daanang ito. Wika ni Haring Tikbalang. Hindi sumang-ayon si Apo Remus. Hindi natin maaaring gamitin ang lagusang iyon. Paniguradong nagawa na din ang paraan ni Alingatong ang lagusan. At sa oras na pumasok kayo, paniguradong walang makakalabas ng buhay. Wika ni Apo Remus. At habang nakikipag-usap ito ay biglang dumating ang isa sa mga kawal ni Haring Stentor. Ayon dito, hindi na maganda ang lagay ng hari at mukhang kailangan nito ng tulong. Gamit ang pambihirang talas ng paningin, sinipat ni Apo Remus ang kinaroroonan ni Haring Stentor. Nakita niyang nahihirapan na nga ito. Mukhang ang dehado si Haring Stentor. Haring Ragon, meron ka bang magagawa? Wika ni Apo Remus. Umiling lang ang hari ng mga diwata. Hindi ako maaari makialam sa ganitong bagay, Apo. Laban ito ng hari ng mga sentor. Kailangan niyang harapin sa sariling paraan. Napagtanto ni Apo Remus na tama ang sinabi ng hari ng mga diwata. Ang kinakaharap ni Haring Stentor ay ang labang magtatakda ng kanyang kapalaran. Sa lahat ng hari ng 4 na dome, si Haring Stentor ang may pinakapayapang pag-iisip at siguradong malulusutan niya ang labang ito. Kaya kawal, bumalik ka sa iyong hari at magtiwala. Wika ni Apo Remus. Kagad nagbigay ng suwestyon si Gaston. Remus, mas maganda siguro kung lalapit tayo doon para makita natin ang nangyayari. Mukhang masaya ang nagaganap na labanan. Matapos itong magsalita, dali-daling tumalon mula sa tore. Kagad naman siyang sinalo ng Minokawa. Alam ni Apo Remus ang nasa isip ni Gaston, kaya naman hinayaan niya ito.
Ang ninuno.